Hindi na bago sa atin ang mga bag check at pagkapkap tuwing pumapasok ng mga establishment. Pero ayon sa isang security expert, hindi sapat ito para matiyak ang seguridad. Dapat din daw may sapat na training ang mga gwardya sakaling may mangyaring krimen. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jiggy, habang patuloy na hinahanap ang mga miyembro ng Martillo Gang na nanloob sa SM Mega Mall noong Sabado, dapat din daw pagtuunan ng pansin yung kasanayan ng ating mga mall security guard, pati yung kanilang koordinasyon sa pulis nang hindi na ito maulit pang muli. Dumami ang mga umiikot na security guard. May mga K9 unit din na rumoronda sa palibot ng niloobang mall. Mas humigpit din ang pagkapkap sa mga pumapasok na tao. Pag may mga ganun security nila na talagang ginagawa nila yung trabaho nila, baka mapahama kami o kaya may magkagulo doon sa loob. So kailangan talaga maraming security, di ba? O para mapangalagaan yung mga customers. May police desk na rin na nakaantabay sa loob ng mall. Pero ayon sa mga otoridad, dahil private property ang mga mall, nasa pamunuan nito ang pangunahing responsibilidad para sa seguridad nito. We are not inside the malls, we are outside. We are in coordination with the security officers of the malls. We are having meetings and we are trying to improve the relationship. Ayon sa isang security expert, hindi raw sapat ang pagkapkap lang ng mga dalang bagahe para tiyakin ang seguridad ng isang mall. There are certain loopholes, no, because there are more entrances or more ways than one to go inside the mall. Yung sinabi niyong pagsundot-sundot, baka scripted lang o sarswela lang yan. Do they actually know what they're looking for? Sa mga pampublikong lugar katulad ng LRT, madalas ang pag-inspeksyon sa mga bagahe, pero hindi lahat may mga x-ray machine o metal detector. Kaya ang karaniwang paraan pa rin, dinudot-dot ang mga bag gamit ng isang stick na gawa sa kahoy. Ang tanong, alam ba nila talaga kung ano ang kanilang hinahanap? Yung mga hinahanap po namin, sir, sa mga bagahe po, yung mga tulad po ng mga deadly weapon, at saka po yung mga flammables po na mga bagay. Pinipigilan lang daw ng pagkakapkap at bag checks ang krimen. Pero oras na nangyayari na ito sa loob ng isang establishmento, mahalaga rin may sapat na pagsasanay ang mga security guard para tumugon dito. Kung sindikato ang katapat nila, kailangan marunong sila kasi these are more violent and they use weapons. Mas maraming guards in the public, no, as compared to our men in uniform. Kaya with proper training, they can make a better impact on peace and order. Jiggy, sa pagsalakay nga nitong Martillo Gang, nakalampag yung otoridad para lalong paigtingin itong seguridad. Pero ayon nga kay Mike Melchor, yung nakausap nating security expert, mahirap daw panatilihin ang seguridad sa anumang establishmento dahil kailangan naka-alerto ka 24 oras at dapat hindi rin daw madaling mabasa yung strategiya ng seguridad sa lugar para hindi ito madaling mapaghandaan ng mga masasamang loob. Jiggy? Bam, anong rekomendasyon ng security expert na nakausap mo? Kailangan ba yung training ng gwardya hindi pang security guard kundi may hawig sa training o intelligence gathering na ginagawa ng mga pulis o mga sundalo? Ang suggestion ng ating security expert ay sana kumbaga i-level up yung training dahil kung routine ang ginagawang security measures daw ng mga security guard, madali nga lang naman daw pagplanuhan. Alamin kung anong oras, kung saan pumuposisyon, kung ano yung mga ginagawa. Ngayon, kung merong parang foresight na tinatawag, mapag-aaralan kung pati may foresight na paghahandaan din kung paano ba yung modus na ginagamit ng mga masasamang loob, ay baka mas makakatulong daw ito. At syempre, mahalaga rin daw yung komunikasyon sa pulis. Katulad nga nung nangyari sa Mega Mall, hinarangan pa yung mga pulis dito sa pagpasok sa mall. Kung sana napabilisan na din yung pagresponde. Jiggy? At saka itong ginawa ng mga gwardya, kasi talaga napakahigpit ng mga gwardya dyan sa Mega Mall. Tama ba yung ginawa nila na pag-lockdown? Kasi paano kung may bomba o may pasabog tong mga suspect na to? Kung tutusin, yung lockdown na ito, di rin naging epektibo dahil nakatakas din yung mga suspect. Kaya nga dapat magkaroon ng review kung paano dapat tumugon sa ganitong mga sitwasyon. Sa ngayon kasi, pag sinabi nating security, ang unang pumapasok sa isip ay, yun nga, pagdot-dot sa mga bag, pagtingin kung mayroong mga deadly weapon. Pero sana dapat daw, sa suggestion na ating security expert, dapat isama na rin daw kung paano ba, ano yung mga contingency kung sakaling nagkaroon nga ng sitwasyon na hostile sa loob mismo ng mall. Jiggy? Tsaka considering na iba na yung panahon ngayon, yung nabanggit mo na pagle-level up, kasi kung ang hinahanap lang nila yung madali masunog na bagay, mga flammable material sa loob ng bag, o yung mga
obvious na magagamit na sa pananakit, paano naman, liba cellphone, triggering device, paano naman yun? Yun nga, Jiggy, ang sabi ng ating na nakausap na eksperto, kailangan wala na tayong sense of denial. Alamin natin na ang mga gumagawa ng masama ay may mga matataas na kalibre o kaya talagang pinaghahandaan ito. Kumbaga organized, may sindikato, hindi sila nangingiming gumamit ng karahasan, kaya dapat yung ating seguridad ay pumantay dito, alamin kung paano mag-isip itong mga masasamang loob para sa ganon ay gumawa sila ng mga hakbang para matapatan nila ang anumang mga masasamang plano na ito. Jiggy? Maraming salamat, Bam Alegre.